Kamusta ka at welcome sa Grow in Christ. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano gumagawa ng sermon outline at ang paraan ng pag-preach si John MacArthur. Hindi ito basta inspiration o kwento lang. Ang focus niya ay seryosong pag-aaral ng Bible para mismong salita ng Diyos ang marinig ng tao. Paulit-ulit muna niyang binabasa ang Bible passage. Hindi siya nagmamadali gumawa ng outline. Pinapababad muna niya sa isip at puso ang teksto hanggang maging natural na niya itong naiintindihan sa tulong ng ating Panginoon. Pagkatapos niya magbasa, dito na siya gumagamit ng mga libro ng Greek at Hebrew. Ang goal ay malinaw niya na maintindihan kung ano talaga ang sinasabi ng main text na pinag-aaralan niya base sa context at original meaning ng mga mahahalagang mga salita. Nagbabasa siya ng maraming commentaries para makita kung paano naunawaan ng mga faithful scholars at Bible teachers sa iba't ibang panahon ang parehong verse. Malaking tulong ito para ma-check kung tugma ang interpretasyon sa historic Christian teaching at para maiwasan ang bagong paliwanag na posibleng mali o delikado. Hinahanap niya ang ibang verses na konektado sa passage para mas luminaw ang meaning nito. Sa ganitong paraan, ang Bible mismo ang nagpapaliwanag sa Bible. Scripture interprets Scripture, kaya mas siguradong tama, balanse, at buo ang aral. Nakakatulong, maraming oras ang ginugugol niya sa tahimik na pagme-meditate at paulit-ulit na pagtatanong sa text. Dito niya hinahasa ang pag-unawa. Ano talaga ang ibig sabihin nito? Paano ito tugma sa ibang bahagi ng Bible at sa sound doctrine? Hindi pa niya target gumawa agad ng sermon outline. Ang goal muna ay malinaw, masinsin, at malalim na pagkaunawa sa passage bago ito gawing mensahe para sa tao. Kapag klaro na sa kanya ang meaning ng passage, saka pa lang siya gagawa ng outline. Hinahanap niya yung main truth at inaayos ang points ayon sa natural na daloy at argumento ng text. Ibig sabihin, hindi niya pinipilit ang sariling idea sa verse. Bagkus, hinahayaan niyang ang structure ng scripture mismo ang mag-shape ng mensahe. Huling ginagawa ang intro at conclusion. Ang intro ay nagsiset ng problem o tanong para dalhin ng tao sa Bible at ang ending ay hindi basta stop, kundi malinaw na wrap-up na may aha moment. Sa pulpit, bukas ang Bible at may notes siya. Ine-encourage niya ang congregation na sumabay sa sarili nilang Bible para ang focus ay sa scripture, hindi sa preacher. Ang goal niya ay hindi humanga ang mga tao sa kanya, kundi mas maging malinaw ang pagkaunawa nila sa Bible. Pati yung process ng discovery, ipinapakita niya para matuturing mag-Bible study ng tama ang listeners. Ipinapakita ng method niya na ang powerful preaching ay bunga ng masinsin na pag-aaral at tapat na paghawak sa salita ng Diyos. Sa dulo, ang bigat at authority ng sermon ay hindi nakadepende sa galing o personality ng preacher, kundi sa scripture na malinaw na ipinaliwanag at tama ang pagkakahandle. Para mas lumalim pa ang faith mo kay Lord, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong videos dito sa channel na ito. Salamat sa iyong panonood at kita tayo muli sa susunod na video dito sa Grow in Christ. God bless.